Mga kwentong pambata. Pagtawid sa agwat. Ito ay isang kwento tungkol sa isang ina at anak. Siya si Lily, ang anak. Oo, magiging maganda ito. Pero may dalawa ng Lily ngayon. Ang isa ay nakaupo sa kanyang kwarto at ang isa naman ay nabubuhay sa liwanag ng isang 6 na pulgadang screen ng telepono. Hoy, Grammars! Namumuhay lang ng gusto kong buhay sa paborito kong sulok sa pagbabasa. Binabasa ang paborito kong libro. Filter? Check. Caption? Check. Hashtags? Check. Namumuhay ng pinakamahusay. Ang mga libro ay magandang gamitin. Hindi nabuksan, hindi nabasa, pero magbibigay sa kanya ng ilang daang likes. Lily! Lily! Pwede ka bang bumaba at tumulong? Lily! Ang hapunan ay matatapos na. Lily! May ina-upload lang. Mabagal ang internet. Sandali lang. Dapat pala kumuha na lang ng Starlink. Yan ang sabi mo, 20 minuto na ang nakalipas, Lily. Sa online na mundo ni Lily, hindi ganoon ang oras. 100 taong nanonood at kahit papaano sa kaibuturan ni Lily ay hindi nararamdaman na nag-iisa. Andyan ka na pala. Maaari mo bang tapusin ito at titingnan ko ang lasagna? Sige. Mag-ingat sa kutsilyo, mahal. Ganito, tuturuan kita. Ina, mayroong kamanghamanghang concert na gaganapit sa susunod na linggo. Pwede ba akong pumunta? Pakiusap? Concert na naman? Hindi ba't pumunta ka pa lang nung nakaraang buwan? Matagal na yun. Iba to. Sold play na. Lahat ng tao pupunta. Lily, hindi ba't dapat nakatutok ka sa pag-aaral mo? Bumaba ang grado mo nitong nakaraan. Ina, na naman? Alam kong mabilis kang tumatanda, pero mahalaga pa rin ang edukasyon. Gusto ko lang ang makabubuti para... Andito na naman tayo sa gusto nyo. Ang nakakabuti sa akin ay ang mamumuhay sa labas ng paaralan. Hindi nyo talaga naintindihan. Oh, naghahanap na si Jess ng mga tiket. Ina, pakiusap. Pwede ba akong pumunta? Lily, nasa kaligtaan tayo ng pag-uusap. At ang sagot ay hindi pa rin. Ang labo naman ito. Hindi niyo ako pinapayagan gawin ng kahit ano. Grabe ka mag-react. Hindi yan totoo at alam mo yan. Binilhan kita ng telepono at nakadikit ka na dyan na parang adik. Pinayagan kitang pumunta sa nakaraang concert pero ang grado mo sa math... Telepono ko. Grado ko, kinabukasan ko, bla bla bla. Nakukumaling ka na sa mga ganyan. Hindi mo na nga ako nakikita. Sinusubukan kong intindihin ka, Lily. Totoo. Tong batang to? Dati ang pagkain ay basta lang pagkain. Bago pa ito naging content. Ngayon, bawat pagkain ay kailangan ng hashtag bilang dagdag ng pampalasa kasabay ng asin at paminta. At ang sabi niya, sandali lang, walang munang gagalaw ng kahit ano. Sa ganitong takbo, magmamodelo lang ako hanggang mabulok ako sa basurahan. At least ikaw ang bida. Kami lang ang mga supporting cast. Kung nakakapagsalita lang ang pagkain, baka ipaalala nito sa atin na bawat kagat, linalasap. Hindi binabahagi sa Pixagram. Sa ganitong takbo, magmamodelo lang ako hanggang mabulok ako sa basurahan. Kapag pinapaghintay ako, mas lalo akong sumasarap. Sa wakas, kumakain na siya. Kahit na maganda ako ng 12 filter ang nakalipas. Dati ang hapunan ay oras ng mag-ina. Bago mapalitan ng likes ang usapan, bago naging pader ang mga screen.
Lily, lumalamig na ang pasta. Na naman. 5 minuto, ina. May ginagawa pa ako. Lagi ka na lang may mga ginagawa. Minsan nakatingin si Sarah kay Lily na parang hindi na niya kilala. Isang babae na kamukha ng anak niya, pero tila nakatira sa ibang lugar. Isang lugar na hindi niya maabot. Alam mo, nung nasa edad mo ko, kailangan namin maghintay na maubos ang rolyo ng film bago makita ang aming mga larawan. Ito na naman, Kabanata 1 na noong bata pa ako at mas maganda pa ang mundo. Naroroon naman kami sa sarili naming mga buhay. Andito nga ako, oh. Hindi lang dahil ito ang version mo ng pagiging naroroon. Ang version ko? Ang version ko ay yung talagang makipag-usap sa mga tao. Dang harapan, hindi ginagamit ang artificial na filter. Akala mo ba hindi totoo ang Pixagram? Totoo ang mga kaibigan ko. Totoo ang buhay ko online. Akala mo ba walang utak ang mga influencers? Hindi mo naiintindihan. Ang naiintindihan ko ay ang anak ko ay unti-unting nawawala sa likod ng screen. Kailan ka huling nabuhay sa isang sandali? Imbis na i-record mo ito ng paulit-ulit para maging maganda? Kailan ka huling sumubok na intindihan ang mundo ko? Imbis na husgan ito. Ang ina ni Jenny ay hinahayaan siya pumunta sa concert. Ang mga magulang ni Maya ay sinusubong intindihan ng mga hashtag. Hindi ako ang ina ni Jenny o ina ni Maya. Ako ang iyong ina. At nakikita kitang nawawala ka sa sarili mo sa ginagawa mo. Siguro mas gusto ko ang sarili ko online kaysa sa personal. At least doon, may mga taong nagpapahalaga sa akin. Lily, Iha, sila ay hindi totoong koneksyon. Sila ay naggagaya lang kung sino ang gusto nilang maging. Itigil mo na ang pagsasabi sa akin kung anong totoo. Para bang nagsasalita ang bawat isa ng wikang hindi maintindihan ng isa't isa. Hindi ako nababagay sa perpektong mong mundong walang koneksyon at hindi ka rin nababagay sa mundo ko. Anak, handa ng hapunan. Sa kwarto ako kakain, kailangan ko rin naman mag-aral. Bawal ang telepono sa hapagkainan, ang tanging patakaran natin. Sa pagitan ng isang ina na naalala ang mundo bago pa magkaroon ng mga screen, at sa isang anak na hindi maisip ang mundo na wala ang mga ito, lalo pang lumawak ang agwat sa pagitan nila. Sabi nila ang ating mga panaginip ang nagsasabi ng mga bagay na hindi kayang sambitin ng ating isipan habang gising. Anong nangyayari? Ang huli mong post, 200 lang ang nakuha mo. Dapat nag-aaral ka na lang. Ina, pakiusap. Nag-ensayo ka ba ng gitara mo ngayon? Paano naman ang geometry mo? Puro ka na lang post. Pero nasaan ang iyong potensyal? Namumuhay ako ayon sa gusto ko. Hindi, ibig mo sabihin, ginagawa kong aking makakaya. Potensyal? Walang cellphone sa hapunan. Mag-aral ng mabuti. Lily, anong nangyayari, anak? Ayos ka lang ba? Huwag kang lalapit. Kahit sa panaginip ko, ikaw pa rin ang kumokontrol sa akin. Ako? Ano? Hindi mo ba nakikita? Hindi ako makaalis. Pati ang subconscious ko, nakakulong. Ako ay gumagawa lamang ng cookies. Sa umaga, nakakakita si Lily ng iba't ibang uri ng tanikala. Mga digital, mga algorithm na nangako ng pagiging perpekto sa halaga ng personalidad. Ito ay maganda. Sobrang ganda. Isa-isa niyang hinila ang sariling tanikala gamit ang bawat maingat na binuong kapsyon. Hating gabing stress baking. Na naman ni Ina, amoy cinnamon at ala-ala ang buong bahay. At least masarap ang anxiety niya. #hating gabing cookies. Kailan ako naging ganitong... nakakabagot. Ang nakakatawang bagay tungkol sa mga atik ay doon natin itinatago ang mga bahagi ng ating sarili na akala natin ay nalampasan na natin. Ang lumang diary ni Ina? Dear Diary, nagpanik si Mama na makita niya ang buhok ko.
Pero hala, ang kolerosas na guhit ay hindi katapusan ng mundo. Ngayong araw, tinakasan ko ang biology class ko para pumunta sa record store. Alam ko. Sarah, sayang ang potensyal mo. Nahuli akong uwi ng late. Sabi ni Mama, grounded daw ako hanggang magklenta ako. Baka natatakot lang sila. Natatakot na gagawin ko ang pagkakamali nila. Pero hindi ba't bahagi ito ng paglaki? Ang paggawa ng sariling pagkakamali? Ina, May isang sandali sa buhay ng bawat kabataan na mapagtanto nilang ang mga magulang nila ay naging bata rin noon. Nagkaroon ng pagdududa, minsan naging rebelde. Ngayong araw, natutunan ko na hindi pwede pagsamahin ng tear gas at hairspray. Pumasok sa isipan ni Lily na ang ina niya ay dumaan din sa pagdadalaga noon. May pagkakaiba ang buhay na tinatahak natin at mga buhay na ibinabahagi natin. Para kay Lily, malapit nang maglaho ang hangganan na iyon sa mga paraang hindi niya inaasahan. hey guys! Maligayang pagbabalik sa buhay ni Lily. Ngayon ay pupunta tayo sa... Hindi, maling anggulo. Ang mga ilaw lahat ay mali. Pagkatapos ng 3 oras at 40 kuha, may kailangan ng magbago. Hindi ko na kayang gawin to. Bakit hindi ko magawa ang isang simpleng video? Akala ng lahat ang dali-dali lang nito. Oh, napakaswerte ni Lily. Ang ganda ng buhay niya. Walang nakakaalam na sa likod ng bawat perfect na post, may 200 na delete na takes. 3 oras ng pag-e-edit. 45 minuto para mag-makeup lang para magmukhang natural. Sobrang pagod na ako sa pagiging perpekto. Pagod na ako magbasa ng mga komento ko bakit hindi ko raw pinapakita ang masamang araw ko. Gusto niyo bang malaman kung bakit? Kasi tinatago ko sila. Tinatago ko lahat. Minsan, tinitingnan ko ang sarili ko sa Pixagram at hindi ko nakilala ang sarili ko. Yung babaeng may perpekto ng ngiti at perpekto na buhay, hindi siya totoo. Itong kalat na to, ito ang totoo. Oh hindi! Nang makita ang sarili sa screen, nakilala ni Lily kung ano ang nawala sa kanya sa paghahanap ng pagiging perpekto. At ganoon din si Sarah. Oh, iha! Ina, nagkamali ako. Nakita ng lahat. Hindi anak, hindi ka nagkamali. Nagpakatotoo ka lang. Hindi ko alam na matapang pala ang anak ko. Nakakapagod, ina. Bawat post, bawat comment. Minsan hindi ako makahinga. Idi huminga ka kasama ako. Heto. Pero ayaw mo ng musika nila. Siguro oras na para matutong mahalin ang mga gusto mo. Mari ba ako mag-post tungkol dito? Pagkatapos natin itong panoorin? Minsan ang pag-ibig ay nagsasalita ng malakas sa mga bagay na napansin nating nawawala. Ina, yung bracelet mo, yung binigay sa'yo ni Lola? Ina, ikaw ba? Pero ni minsan hindi mo yan hinubad. Ang ilang sandali ay higit pa sa ginto. At kung minsan ang pinakamahalagang sandali ay ang mga sandaling pinahahalagaan natin magpakailanman ngunit hindi kailanman pinagsasaluhan.